Ramdaman mo na ba na parang hindi umaabot sa Diyos ang iyong mga panalangin? Na minsan parang ikaw lang mag-isa ang nakikipag-usap kahit alam mong nandoon siya. Alam kong maraming tao ang dumadaan dito, nakakaramdam ng kawalan habang nagdarasal, na parang may harang sa pagitan mo at ng Ama. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan upang ganap na mabago ang iyong buhay panalangin? Na magkaroon ng napakalalim na koneksyon sa Diyos na hindi ka na muling makakaramdam ng pag-iisa. Ngayon ay magbabahagi ako sa inyo ng isang bagay na nagbabago ng libu-libong buhay. At tiyak akong magbabago rin nito ang sayo. Sama-sama nating tutuklasin ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tunay na panalangin. Ang uri na tumatalab sa puso ng Ama at ganap na nagbabago ng ating buhay. Ngunit bago tayo magsimula, gusto kong magtanong ng isang espesyal na katanungan. Ikaw na nanonood, naniniwala ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Kung oo, mag-comment sa ibaba. Naniniwala ako sa pag-ibig ng Ama. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na ngayon at pindutin ang bell icon. Sa ganitong paraan, hindi mo makakaligtaan ang anumang content na makakapagbago ng iyong buhay espiritual. Isa, ang tunay na layunin ng pakikipag-usap sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay isa sa mga pinakadakilang pribilehiyo na ating natanggap mula sa Kanya. Ngunit madalas, hindi natin nauunawaan ang tunay na diwa at layunin ng pag-uusap na ito. Hindi lamang ito isang sandali para humiling o tumupad ng tungkuling panrelihiyon. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay higit sa lahat isang banal na pagtatagpo sa pagitan ng manlilikha at ng kanyang nilikha. Isang sandali kung saan ang may hangganan ay nakikipagtagpo sa walang hanggan, kung saan ang tao ay humihipo sa banal. Kapag tiningnan natin ang mga kasulatan, nakikita natin na itinakda ng Diyos ang dialogo na ito bilang daluyan para sa malalim na pakikipag-isa sa Kanya. Inaabot niya sa atin ang isang pambihirang paanyaya na makipag-usap sa Diyos na higit pa sa simpleng paghaharap ng ating mga pangangailangan. Ito ay pintuan para makatanggap ng mga banal na pahayag at makilala ang mga misteryo ng puso ng Diyos. Si Jesus sa kanyang ministeryo sa lupa ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang halimbawa ang tunay na kahulugan ng pakikipag-ugnayan na ito sa Ama. Sa Mateo 14:23, mababasa natin na, at matapos niyang paalisin ang mga tao, umakyat siya sa bundok mag-isa upang manalangin. Ang halimbawang ito ay naghahayag ng isang malalim na katotohanan. Kahit ang anak ng Diyos na may perpektong pakikipag-isa sa Ama ay naglaan ng espesyal na oras para makipag-usap sa Kanya. Bakit? Dahil naunawaan niya na ang pakikipag-usap sa Diyos ay ang tibok ng relasyon. Ito ang sandali kung saan ang ating kaluluwa ay umaangkop sa mga walang hanggang layunin. Ang layunin ng pakikipag-usap sa Diyos, ayon sa Kanyang puso, ay upang magtatag ng napakalalim na koneksyon na nagbabago sa atin sa larawan ni Kristo. Sa 2 Korinto 3:18, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na tayo'y binabago sa kaparehong larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, gaya ng sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang pagbabagong ito ay nangyayari kapag ginugugol natin ang oras sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na dialogo. Maraming tao ang may mababaw na pakikipag-ugnayan sa Diyos dahil hindi nila nauunawaan na itinakda niya ang pag-uusap na ito bilang paraan upang tayo ay maging kabahagi ng kanyang banal na kalikasan. Sa 2 Pedro 1:4, pinapaalalahanan tayo na tumanggap tayo ng napakadakila at mahalagang mga pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay maging kabahagi kayo ng banal na kalikasan. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay ang kapaligiran kung saan ang pakikibahaging ito ay nagiging katotohanan. Kapag naunawaan natin ang tunay na layunin ng komunikasyong ito,
Napagtatanto natin na hindi ito isang nakahiwalay na gawain sa ating buhay Kristiyano, kundi ang mismong pundasyon ng ating paglakad kasama ang Diyos. Sa dialogo na ito natatanggap natin ang direksyon, lakas at karunungan upang mamuhay ayon sa kalooban ng Ama. Gaya ng nasusulat sa Santiago 1:5, kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay nananabik na gabayan tayo sa isang buhay ng malalim at makabuluhang panalangin. Alam niya ang ating mga limitasyon at kahinaan at tinutulungan tayo sa mga sandaling hindi natin alam kung paano ipahayag ang ating nararamdaman. Kahangahangang malaman na kahit kapag nabibigo tayo sa mga salita, ang banal na Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa harap ng Ama. Isinasalin ang mga daing ng ating puso sa isang makalangit na wika. Ipinapakita nito sa atin na hindi lamang hinihintay ng Diyos ang ating mga panalangin, kundi binibigyang kakayahan din niya tayo na makipag-usap sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Ang pakikipag-usap sa Diyos ayon sa Kanyang puso ay isang sandali ng pagiging malapit kung saan maaari tayong maging ganap na tapat. Sa awit 142, ipinakita sa atin ni David ang halimbawang ito. Ibinubuhos ko sa harap niya ang aking hinaing, idinedeklara ko sa harap niya ang aking kabalisaan. Ang pagkamalapit na ito ay hindi isang pribilehiyong nakalaan lamang para sa iilan, ito ay pamana para sa lahat ng anak ng Diyos. 2, ang itinuturo ng mga kasulatan tungkol sa kapangyarihan ng pakikipag-usap sa Diyos. Inihahayag ng Biblia ang isang pambihirang katotohanan tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Mula sa simula, ninanais ng manlilikha ng sansinukob na magkaroon ng malapit at personal na pakikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Hindi ito dapat formal o malayo, kundi isang malalim at malapit na relasyon. Sa Hardin ng Eden, nakikita natin ang Diyos na naglalakad at nakikipag-usap kay Adan at Eva sa kalamigan ng araw. Ipinapakita ang Kanyang orihinal na pagnanais na magkaroon ng ganitong pagkamalapit sa atin. At kahit pagkatapos ng pagkahulog, kahit na pumasok ang lahat ng kasalanan sa mundo, hindi Niya kailanman tinalikuran ang layuning ito na mapanatili ang malapit na pag-uusap sa Kanyang nilikha. Sa mga pahina ng Biblia, natutuklasan natin na ang pakikipag-usap sa Diyos ay may kapangyarihang nagbabago na lampas sa ating pangunawa. Sa Jeremias 33:3, nakikita natin ang mahalagang pangako. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at sasabihin ko sa iyo ang mga dakilang bagay at mga bagay na hindi mo alam. Hindi lang ito sandali para magharap ng mga kahilingan o tumupad ng obligasyong panrelihiyon. Ito ay isang pagtatagpo na may kapangyarihang ganap na magbago ng ating realidad. Kapag tunay nating naunawaan ito, ganap na nagbabago ang ating paraan ng paglapit sa Diyos. Isinasantabi natin ang walang lamang formalidad at nagsisimulang maranasan ang tunay na relasyon sa Ama. Itinuturo sa atin ng mga kasulatan na hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong mahusay, magsalita, o yung marunong manalangin gamit ang mga magagarang salita. Naghahanap Siya ng mga taos pusong-puso, mga taong handang maging tapat sa harap Niya. Gaya ng ipinapaalala sa atin ng awit 145:18. Malapit ang Panginoon sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kaya nakikita natin ang napakaraming halimbawa sa Biblia ng mga karaniwang tao na sa kanilang kasimplihan na bago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos. Mga taong sa gitna ng mga pagsubok, takot at kahit na pag-aalinlangan, piniling buksan ang kanilang puso sa harap ng Ama. Isa sa mga pinakamalalim na turo na makikita natin sa Biblia ay ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi isang gawaing mag-isa.
Ang banal na Espiritu mismo na nananahan sa atin ay nakikibahagi sa banal na sandaling ito. Inihahayag ng Roma 8:26 ang kahangahangang katotohanan ito. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi maipaliwanag. Kapag hindi natin mahanap ang tamang mga salita, kapag ang ating kaluluwa ay lubhang nabibigatan na hindi natin alam kung paano ipahayag ang ating nararamdaman, ang banal na Espiritu ang namamagitan para sa atin. Inihahayag din ng Biblia na ang pakikipag-usap sa Diyos ay may kapangyarihang magbago ng mga imposibleng sitwasyon. Hindi ito isang mahikang formula, kundi isang makapangyarihang prinsipyong espiritual. Kapag tunay tayong nakikipag-ugnayan sa Ama, may mga pambihirang bagay na nangyayari. Sa Marcos 11:24, ginawa sa atin ni Jesus ang isang pambihirang pangako. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo ito at magiging inyo ito. Nakikita natin ito sa buhay ng napakaraming tauhan sa Biblia, mga karaniwang tao na sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong pakikipag-ugnayan sa Diyos, nakitang nagbago ang mga imposibleng sitwasyon, naguho ang mga pader, nabiyak ang mga dagat, gumaling ang mga may sakit, napanumbalik ang mga buhay. Ngunit marahil ang pinakamahalaga sa lahat ng turo na dala sa atin ng mga kasulatan ay ang pakikipag-usap sa Diyos ay dapat maging natural sa ating buhay, tulad ng paghinga. Sa unang Tesalonica 5:17, tayo ay pinaaalalahanan na manalangin ng walang tigil, hindi bilang pasanin o obligasyon, kundi bilang patuloy na pagpapahayag ng ating pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Ipinakita mismo ni Jesus ito sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Sa gitna ng buhay na pinalilibutan ng maraming tao, may napakaraming pangangailangan at tungkuling dapat matugunan. Lagi siyang nakakahanap ng oras para mapag-isa kasama ang Ama. Hindi ito obligasyon para sa kanya, kundi mahalagang pangangailangan. Itinuturo sa atin ng mga kasulatan na kapag natutuhan nating makipag-usap sa Diyos sa ganitong paraan ng may katapatan, regular at pananampalataya, ang ating buhay espiritual ay umaabot sa bagong dimensyon. Nagsisimula nating maranasan ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa, tumatanggap ng karunungan para sa mahihirap na desisyon, nakakahanap ng lakas na hindi natin alam na mayroon tayo. Gaya ng ipinangako sa Filipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, sa halip, sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ihain ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng isip ang mag-iingat sa inyong mga puso at mga isipan kay Kristo Jesus. Kaya naman, napakahahalaga ng paanyayang nakikita natin sa mga kasulatan. Tinatawag tayo ng Diyos sa isang patuloy na dialogo, isang walang tigil na pakikipag-isa sa Kanya. Hindi natin kailangan ng appointment, hindi natin kailangan ng mga espesyal na salita, hindi natin kailangan ng partikular na lugar. Ang hinahanap niya ay isang pusong handang magbukas, magtiwala at umasa sa Kanya sa lahat ng oras. Kapag naunawaan at isinabuhay natin ang katotohanan ito, natutuklasan natin ang tunay na kapangyarihan ng pakikipag-usap sa Diyos. 3, ang mga banal na prinsipyo para sa epektibong panalangin. Kapag iniisip natin ang pakikipag-usap sa Diyos, madalas nating iniisip kung tama ba ang ating ginagawa. May mga prinsipyo ba tayong maaaring sundin? Ang sagot ay oo. Ang Diyos, sa Kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig, ay nag-iwan sa atin ng mahahalagang gabay sa Kanyang salita na tumutulong sa atin na magkaroon ng tunay na epektibong komunikasyon sa Kanya. At kapag naunawaan at isinagawa natin ang mga prinsipyong ito,
ang ating buhay panalangin ay ganap na nagbabago. Ang unang prinsipyo na kailangan natin ay ang pagiging tapat at pag-unawa na tinitingnan ng Diyos ang puso. Hindi ang magagandang salita o mga memoryado na panalangin ang humahanga sa Kanya, kundi ang katapatan kung paano tayo lumalapit sa Kanya. Gaya ng itinuturo sa atin ng unang Samuel 16:7, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ibig sabihin nito ay maaari tayong lumapit sa Diyos ng eksakto kung sino tayo, walang maskara, hindi sinusubukang magmukhang mas espiritual kaysa sa talagang ating katauhan. Mas gusto niya ang simpleng at taus-pusong panalangin kaysa sa libong salitang walang kahulugan. Ang pangalawang pangunahing prinsipyo ay pananampalataya. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, kailangan nating maniwala hindi lamang na Siya ay umiiral, kundi Siya ay tagapagbigay gantimpala sa mga naghahanap sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi damdamin, kundi malalim na pananalig na naririnig tayo ng Diyos at inaalagaan Niya ang bawat detalye ng ating buhay. Ito ang pananampalatayang naglilipat ng mga bundok, nagbibiyak ng mga dagat, nagbabago ng mga imposible tungo sa posible. Kapag nananalangin tayo ng may pananampalataya, hindi natin sinusubukang kumbinsihin ng Diyos na gumawa ng isang bagay, kundi inilalagay natin ang ating sarili sa posisyon na tanggapin ang nais na Niyang ibigay sa atin. Ang pagpapakumbaba ay isang mahalagang prinsipyo rin sa pakikipag-usap sa Diyos. Hindi ito tungkol sa pagpapababa ng ating sarili o pagkaramdam ng kawalan ng halaga, kundi tungkol sa pagkilala kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Ito ay pag-unawa na kailangan natin Siya, na umaasa tayo sa Kanyang biyaya at direksyon. Gaya ng itinuturo sa atin ng Awit 51:17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na espiritu. Ang bagbag at nagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawalin. Ang prinsipyong madalas napapabayaan ay ang ika-4 na prinsipyo na siyang kahalagahan ng pasasalamat. Bago pa man magharap ng ating mga kahilingan, dapat tayong magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang nagpaparangal sa Diyos, kundi nagbabago rin ng ating pananaw. Kapag nagsisimula tayong magpasalamat, nagbubukas ang ating mga mata para makita kung gaano karaming pagpapala ang natanggap na natin, kung gaano karami ang nagawa na ng Diyos sa ating buhay. Ang pagpapasalamat ay ganap na nagbabago ng tono ng ating mga panalangin. Sa halip na lumapit lamang na may listahan ng mga kahilingan, lumalapit tayo na may pusong umaapaw sa pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang nagawa na Niya. Ang pagpapatawad ay ang ika-5 prinsipyo na siyang pinakamahalaga. Malinaw ang turo ni Jesus na kung nais nating magkaroon ng epektibong komunikasyon sa Diyos, kailangan nating patawarin ang mga nakasala sa atin. Hindi tayo maaaring umasa na magkaroon ng bukas na daluyan sa Ama kung pinapanatili nating sarado ang ating mga puso sa ating mga kapatid. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya hindi lamang sa mga pinatawad natin, kundi lalo na sa ating sarili. Kapag nagtatago tayo ng mga sakit at hinanakit, lumilikha tayo ng mga hadlang na pumipigil sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ang pagpapatawad ay tulad ng pagbubukas ng mga bintana ng kaluluwa upang malayang makapagpalipat-lipat ang hangin ng banal na espiritu. Ang pagtitiyaga ay bahagi rin ng mga banal na prinsipyo para sa epektibong panalangin. Minsan, agad na tumutugon ang Diyos. Sa ibang pagkakataon, hinihiling Niya sa ating maghintay. Ang pagtitiyaga ay hindi pinipilit na gawin ng Diyos ang ating kalooban, kundi nananatiling kumpiyansa sa Kanyang perpektong pagpapanahon. Tulad ng matiyagang balo sa talinghaga ni Jesus, dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya at patuloy na kumakatok sa pintuan ng Ama. Ang pagtitiyaga ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay tiwala na may kilos, pananampalatayang tumatangging sumuko
kahit na ang mga pangyayari ay tila hindi maganda. Ang prinsipyong binigyang diin ni Jesus ay ang kahalagahan ng lihim na lugar. Sa Mateo, itinuturo niya sa atin na pumasok sa ating silid, isara ang pinto, at makipag-usap sa Ama ng palihim. Hindi ibig sabihing hindi tayo maaaring manalangin sa publiko, ngunit ang pinakamalalim na sandali ng pagkamalapit sa Diyos ay nangyayari kapag tayo ay nag-iisa sa Kanya, malaya sa mga panggagambala at pag-aalala tungkol sa iniisip ng iba. Sa lihim na lugar, maaari tayong maging lubos na tapat, maaari tayong umiyak, maaari tayong tumawa, maaari tayong simple lang na nasa presensya ng Diyos nang hindi nag-aalala tungkol sa ating hitsura. Ang prinsipyo ng pagsuko sa kalooban ng Diyos ay mahalaga bilang ikawalong prinsipyo na itinuturo sa atin ng Biblia. Binigyan tayo ni Jesus ng perpektong halimbawa nang nanalangin siya sa Getsemani. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Ang pakikipag-usap sa Diyos ay hindi pagsubok na kumbinsihin siya na gawin ang ating kalooban, kundi pag-aakma ng ating puso sa kanyang mga layunin. Ito ay pagtitiwala na ang kanyang mga plano ay mas mabuti kaysa sa atin kahit hindi natin maintindihan. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ang pinakadakilang pagpapakita ng espiritual na lakas na mayroon tayo. Ang pagiging regular ay isa pang mahalagang prinsipyo. Tulad ng hindi natin mapapanatili ang isang relasyon sa paminsan-minsang pagkikita lamang, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay dapat na patuloy. Hindi ito tungkol sa dami ng oras, kundi sa kalidad at pagiging tuloy-tuloy. Ang isang taus-pusong araw-araw na sandali kasama ang Diyos ay mas mahalaga kaysa sa mga oras ng panalangin ginagawa ng automatiko. Sa pamamagitan ng pagiging regular na ito, nagkakaroon tayo ng pagkamalapit, natututo tayong makilala ang tinig ng Diyos at lumalago tayo sa ating buhay espiritual. Sa huli, mayroon tayong ikasampung prinsipyo na siyang pag-asa. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos, dapat nating asahan na siya ay sasagot, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil siya ay tapat. Tulad ng isang amang nagagalak sa pagbibigay ng mabubuting kaloob sa kanyang mga anak, ang ating amang nasa langit ay nagagalak sa pagsagot sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Pinapanatili ng pag-asa ang ating puso na nakatalaga sa mga sagot ng Diyos, na hindi laging dumarating sa paraang iniisip natin, ngunit laging dumarating sa pinakamabuting paraan. Ang mga prinsipyong ito ay hindi mabibigat na patakaran upang gapos tayo, kundi mga mapagmahal na gabay na tumutulong sa atin na magkaroon ng mas malalim at mas makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga ito ay parang mga ilaw sa landas, nagpapakita sa atin kung paano tayo makalapit sa trono ng biyaya ng may tiwala. Kapag isinasagawa natin ang mga ito sa ating buhay panalangin, nagsisimula nating maranasan ang bagong antas ng pagkamalapit sa Ama. Nakikita nating namumulaklak ang ating buhay espiritual sa pambihirang paraan. At ang pinakamagandang bagay ay laging handa ang Diyos na tulungan tayong lumago sa mga prinsipyong ito. Kailangan lang nating humingi ng kanyang tulong ng may taos-pusong puso. 4, ang mga espiritual na hadlang na nagpapahina sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Madalas, kahit na taimtim nating ninanais ang mas malakas na koneksyon sa Diyos, nakakasalubong tayo ng mga hadlang na tila pumipigil sa ating pakikipag-usap sa Diyos na umabot sa langit. Ito ang mga hadlang na, kung hindi makikilala at matutugunan, ay maaaring magpahina sa ating buhay espiritual at ilayo tayo sa pagkamalapit na ninanais ng Diyos na magkaroon sa atin. Ngayon ay matututo tayong kilalanin at malampasan ang mga hadlang na ito na nakakaapekto sa ating pakikipag-usap sa Ama. Ang una at marahil pinakakaraniwang hadlang ay ang kawalan ng pagpapatawad sa ating puso.
Malinaw si Jesus nang sabihin niya na kung tayo ay nananalangin at naalala natin na may sama ng loob tayo sa isang tao, dapat muna tayong makipagkasundo. Ang pait at hinanakit ay tulad ng mga pader na humahadlang sa pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ilang beses na bang nawalan ng lakas ang ating mga panalangin dahil may dala-dala tayong mga lumang sakit, tumatangging patawarin ang mga sumugat sa atin? Ang pagpapatawad ay hindi optional. Ito ay espiritual na pangangailangan para sa mga nagnanais na mapanatili ang bukas na daluyan sa Diyos. Isa pang mahalagang hadlang ay ang pagmamadali at pagkamababaw. Nabubuhay tayo sa isang mabilis na mundo kung saan ang lahat ay kailangang mabilis at instant. Dinadala natin ang ganitong mentalidad sa ating buhay espiritual. Gusto natin ng agarang resulta sa ating mga panalangin. Ngunit tinatawag tayo ng Diyos sa isang bagay na mas malalim. Isang sandali ng tunay na pagkamalapit na nangangailangan sa atin na huminto, patahimikin ang ating isipan at kilalanin ang kanyang presensya. Ang relasyon ay nangangailangan ng oras, nangangailangan ng dedikasyon. Kapag tinrato natin ang ating pakikipag-usap sa Diyos bilang isa pang gawain lang na dapat tapusin sa ating pang-araw-araw na listahan, nawawala ang diwa ng tunay na kahulugan ng pagiging nasa kanyang presensya. Ang pag-aalinlangan ay nagpapakita rin bilang isang makapangyarihang hadlang, hindi ang tapat na pag-aalinlangan na naghahanap ng pangunawa, kundi yaong nagtatanong sa mismong katangian ng Diyos, sa kanyang kabutihan at sa kanyang kapangyarihan. Sa Santiago 1:6 ay makikita natin ang babala na ito. Ngunit kapag humihingi kayo, dapat kayong maniwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na tinatangay at ipinapailing ng hangin. Hindi dapat asahan ng taong iyon na makatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang mapanirang pag-aalinlangan ay nagpapagalaw sa atin sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng paniniwala, ginagawang hindi matatag at walang direksyon ang ating dialogo sa Diyos. Ang espiritual na pagmamataas ay isang partikular na mapanganib na hadlang dahil madalas itong nagbabalat kayo bilang kabutihan. Ito ang subtil na ugaling nagpapaisip sa atin na tayo ay mas espiritual kaysa sa iba, na tayo ay mas madalas mag-ayuno, manalangin, maglingkod sa simbahan. Gaya ng nakikita natin sa halimbawa ni Haring Uzias sa 2 Kronika 26, na pagkatapos makaranas ng dakilang mga pagpapala at tagumpay, hinayaang pumasok ang pagmamataas sa kanyang puso. Ang kanyang puso ay nataas tungo sa kanyang sariling pagkawasak nang isipin niyang karapat-dapat siyang pumasok sa templo at magsunog ng insenso, isang tungkuling nakalaan lamang para sa mga saserdote. Kapag lumalapit tayo sa Diyos na may pagpapakabanal sa sarili, lumilikha tayo ng hindi nakikitang ngunit tunay na hadlang sa pagitan natin at ng Ama. Ang kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos ay nagpapahina rin sa ating mga panalangin, gaya ng ipinapaalala sa atin ng Oseas 4:6, ang aking bayan ay nalipol sa kakulangan ng kaalaman. Kapag hindi natin alam ang mga kasulatan, hindi natin alam kung paano iaakma ang ating mga kahilingan sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang naghahayag sa atin ng katangian ng Diyos, ng kanyang mga pangako at ng kanyang mga layunin. Ang hindi ipinapahayag na kasalanan ay kumakatawan sa isa pang mahalagang hadlang. Sa Isaias 50:1 ay mababasa natin, "Tiyak na hindi maikli ang bisig ng Panginoon upang magligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig upang makinig. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang humihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Ang inyong mga kasalanan ang nagtago ng kanyang mukha sa inyo upang hindi niya kayo marinig." Ang pagkabalisa at labis na pag-aalala ay maaari ring maging mga hadlang sa ating buhay pananalangin.
Kapag hinayaan nating masakop ng mga alalahanin ang ating isipan, nagiging mahirap mag-focus sa Diyos at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Para bang ang ating mga pagkabalisa ay gumagawa ng napakaraming ingay na hindi na natin marinig ang tahimik, banayad na tinig ng banal na Espiritu. Itinuturo sa atin ni Pablo na huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay iharap ang ating mga kahilingan sa Diyos na may pasasalamat. Ang kawalan ng utang na loob ay isang hindi gaanong halata ngunit mapangwasak na hadlang. Kapag nakakalimutan nating magpasalamat, kapag hindi natin kinikilala ang mga pagpapalang natanggap na natin, ang ating puso ay nagiging matigas at hindi sensitibo sa kabutihan ng Diyos. Ang pagpapasalamat ay hindi lang isang ugali. Ito ay isang espiritual na postura na nagpapanatili sa ating puso na sensitibo at bukas sa presensya ng Diyos. Ang kakulangan ng pagtitiyaga ay maaari ring magpahina sa ating mga panalangin. Madalas tayong sumusuko ng masyadong maaga, lalo na kapag hindi dumarating ang sagot sa oras o paraang inaasahan natin. Itinuro sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa panalangin sa pamamagitan ng iba't ibang talinghaga. Ang pagtitiyaga ay hindi para kumbinsihin ng Diyos na pagtuunan tayo ng pansin, kundi para paunlarin ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa sa Kanya. Ngunit ang magandang balita ay wala sa mga hadlang na ito ang mas dakila kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kapag kinilala natin ang mga ito at dinala sa Kanya ng may pagpapakumbaba, ang banal na Espiritu mismo ang tumutulong sa atin na malampasan ang mga ito. Binibigyan niya tayo ng lakas para magpatawad, karunungan para harapin ang mga pag-aalinlangan, biyaya para malampasan ang pagmamataas, pagnanais na mas makilala ang salita ng Diyos, tapang para aminin ang ating mga kasalanan, kapayapaan para malampasan ang pagkabalisa, pagpapasalamat para palitan ang kawalan ng utang na loob, at pagtitiyaga para magpatuloy sa pananalangin kahit sa pinakamahirap na mga kalagayan. Ang susi ay hindi hayaang panghinaan tayo ng loob ng mga hadlang na ito, kundi gamitin ang mga ito bilang mga pagkakataon para lumago sa ating buhay pananalangin. Gaya ng tiniyak sa atin ng unang Juan 5:14-15, ito ang tiwala natin sa paglapit sa Diyos, na kung hihingi tayo ng anuman ayon sa Kanyang kalooban, dinidinig niya tayo. At kung alam nating dinidinig niya tayo, anuman ang ating hingin, alam nating nakamtan na natin ang hiniling natin sa Kanya. Ang bawat hadlang na nalampasan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkamalapit sa Diyos, isang pagkakataon para maranasan ang higit pa sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa ating buhay. 5. Paano hawakan ang puso ng Diyos? May isang pambihirang bagay na nangyayari kapag natutuklasan natin kung paano tunay na hawakan ang puso ng Diyos. Hindi ito sa pamamagitan ng mga magagarang salita o mahabang panalangin, kundi sa pamamagitan ng isang taos-pusong puso na bumubuhos ng sarili sa harap niya ng walang alinlangan. Kapag naunawaan natin ito, ang ating pakikipag-usap sa Diyos ay nagbabago mula sa isang panrelihiyong monolog tungo sa isang malalim at makapangyarihang dialogo sa Ama. Ang tunay na humahawak sa puso ng Diyos ay ang ating katapatan. Sa Juan 4:23-24, naghahayag si Jesus ng isang malalim na bagay. Subalit dumarating ang oras at ngayon na, kung kailan ang tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ang mga ganitong mananamba ang hinahanap ng Ama. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga panrelihiyong pagganap o panlabas na pagpapakita ng espiritualidad. Naghahanap siya ng mga tunay na puso na lumalapit sa Kanya ng may katotohanan. Kapag tiningnan natin ang mga kasulatan, nakakakita tayo ng mga taong nakaunawa sa lihim na ito. Si David, halimbawa, ay isang taong ayon sa puso ng Diyos, hindi dahil siya ay perpekto,
kundi dahil siya ay tunay sa kanyang relasyon sa Ama. Sa mga awit, nakikita natin siyang nagpapahayag ng lahat ng kanyang emosyon, kagalakan, kalungkutan, takot, pasasalamat, maging pagkabigo. At ang Diyos ay nalulugod sa ganitong katapatan, sa ganitong kagustuhang maging totoo sa harap niya. Si Ana ay isa pang makapangyarihang halimbawa. Sa unang Samuel, nakikita natin ang isang babae na bumuhos ng kanyang kaluluwa sa harap ng Panginoon nang may gayong katindihan na inakala ng saserdoteng si Eli na siya ay lasing. Hindi niya inaalala ang mga anyo o kung ano ang iisipin ng iba. Ang tanging niyang focus ay ang pagbubukas ng kanyang puso sa harap ng Diyos. At ang katapatan na ito ang umantig sa puso ng Ama. Ang hindi natatanto ng marami ay ang paghawak sa puso ng Diyos ay hindi nangangailangan ng espesyal na kakayahan o malalim na kaalamang teolohikal. Kailangan lamang nito ang isang pusong handang maging tapat. Ipinakita ito ni Jesus sa talinghaga ng maniningil ng buwis at pariseyo. Habang ang pariseyo ay gumawa ng magandang panalangin na naglilista ng kanyang mga kabutihan, ang maniningil ng buwis ay simple lamang na hinampas ang kanyang dibdib na nagsasabing, "Diyos, maawa ka sa akin, isang makasalanan." Ang huling panalangin ito, simple ngunit taus-puso ang humawak sa puso ng Diyos. Isa pang aspeto na gumagalaw sa puso ng Diyos ay kapag lumalapit tayo sa Kanya na may pananampalatayang tulad ng bata. Sinabi ni Jesus na maliban kung tayo ay maging tulad ng mga bata, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang mga bata ay likas na may tiwala, tunay at direkta sa kanilang komunikasyon. Hindi sila nag-aalala sa mga protokol o formalidad. Simple lang nilang ipinapahayag ang nasa kanilang puso. Ito ang kasimplehan at kadalisayan ng intensyon na hinahanap ng Diyos sa atin. Ang pasasalamat ay isa ring bagay na malalim na humahawak sa puso ng Diyos. Hindi isang mababaw o mekanikal na pasasalamat, kundi isang pasasalamat na nagmumula sa pusong tunay na kumikilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang ginawa. Nang pagalingin ni Jesus ang 10 kitungin, isa lang ang bumalik para magpasalamat. At ang isang ito ang tumanggap ng karagdagang pagpapala. Hindi lamang pisikal na pagpapagaling, kundi isang ganap na espiritual na pagbabago. Ang pag-ibig sa iba ay gumagalaw din sa puso ng Diyos sa isang espesyal na paraan. Kapag lumalapit tayo sa Kanya na namamagitan para sa iba, kapag ang ating pakikipag-ugnayan ay hindi nakasentro lamang sa ating sariling mga pangangailangan, kundi nagpapakita ng tunay na malasakit sa iba, hinahawakan natin ang isang napakaspesyal na aspeto ng puso ng Ama. Si Abraham na namamagitan para sa Sodoma, si Moises na umiiyak para sa bayan ng Israel. Ito ay mga halimbawa kung paano ang pag-ibig sa iba ay makakagalaw sa puso ng Diyos. Ang pagtitiyaga sa pananampalataya ay isa pang elementong humahawak sa puso ng Diyos. Hindi ito isang mapanipulang pagtitiyaga na pinipilit ang Diyos na gawin ang ating kalooban, kundi isang pagtitiyagang nagmumula sa hindi matitinag na tiwala sa Kanyang pag-ibig at mga pangako. Tulad ng babaeng Syropenisyana na hindi sumuko kahit na tila tinatanggihan ni Jesus ang kanyang kahilingan. Ang kanyang pagtitiyaga ay hindi katigasan ng ulo. Ito ay dalisay na pananampalatayang tumangging mag-alinlangan sa pag-ibig ng Diyos. Hinahawakan din natin ang puso ng Diyos kapag iniaayon natin ang ating sarili sa Kanyang mga layunin. Kapag ang ating mga panalangin ay hindi na tungkol lamang sa ating mga nais at nagsisimulang hangarin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, may kapangyarihang nangyayari. Para bang may espesyal na pagkakaugnay na natatag sa pagitan ng ating puso at ng puso ng Ama. Ipinakita ito ni Job ng perpekto nang sa gitna ng kanyang pagdurusa, idineklara niya, "Kahit patayin niya ako, aasa pa rin ako sa Kanya." Job 13:15.
Ang ganap na pagsuko na ito sa Diyos kahit sa mahihirap na kalagayan ay malalim na humahawak sa kanyang puso. Sa huli, ang tunay na gumagalaw sa puso ng Diyos ay kapag nagkakaroon tayo ng tunay na pagkamalapit sa Kanya. Hindi isang relihiyosidad na nakabatay sa mga patakaran at ritual, kundi isang buhay at dinamikong relasyon. Kapag ginugugol natin ang oras sa Kanyang presensya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Kapag ibinabahagi natin sa Kanya hindi lamang ang ating mga kahilingan, kundi ang ating mga pangarap, takot, kagalakan at kalungkutan. Kapag tinatrato natin siya hindi bilang isang malayong Diyos, kundi bilang isang mapagmahal na Ama na nagagalak na makasama ang kanyang mga anak. Ito ang lihim na nagbabago ng ating buhay espiritual. Ang pag-unawa na hindi naghahanap ang Diyos ng mga magagaling magsalita o napakataas na espiritual na tao. Naghahanap siya ng mga taus-pusong puso na nagnanais na makilala siya, mahalin siya at magtiwala sa Kanya. Kapag lumalapit tayo sa Kanya ng ganito, ng may kasimplihan at katotohanan, natutuklasan natin na ang paghawak sa puso ng Diyos ay hindi isang teknikang dapat mapagtagumpayan, kundi isang pagkamalapit na dapat maranasan. 6. Paano magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Diyos? Maraming taus-pusong tao ang nagnanais na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa Diyos, ngunit hindi eksaktong alam kung paano gawin ito. Ang magandang balita ay ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos mismo, ang daan. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga komplikadong formula o masalimuot na ritual, kundi tungkol sa pagsasagawa ng mga simple at makapangyarihang prinsipyo na makikita natin sa mga kasulatan. Ang unang pangunahing hakbang ay ang pagtatatag ng isang tiyak na oras para makasama ang Diyos. Binigyan tayo ni Jesus ng halimbawang ito sa Lucas 5:16. Ngunit si Jesus ay madalas na lumalayo sa mga tao at nananalangin. Hindi ito tungkol sa dami ng oras, kundi tungkol sa kalidad at pagiging tuloy-tuloy. Kapag naglalaan tayo ng tiyak na sandali sa ating araw para makasama ang Diyos, ipinapakita natin na siya ay prioridad sa ating buhay at lumilikha tayo ng banal na espasyo para magkaroon ng pagkamalapit. Isa pang mahalagang aspeto ay ang paghahanda ng puso. Itinuturo sa atin ng awit 37:7. Tumahimik ka sa harap ng Panginoon at maghintay ng may tiyaga sa Kanya. Bago tayo magsimulang magsalita, kailangan nating patahimikin ang ating isipan at puso. Sa abalang mundo kung saan tayo nabubuhay, ang sandaling ito ng katahimikan at pagninilay ay napakahalaga. Dito natin isinasantabi ang mga alalahanin ng araw at initutuon ng buo ang ating pansin sa Diyos. Itinuturo din sa atin ng salita ng Diyos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng espesyal na lugar kasama ang Diyos. Inihahayag ng awit 71 ang mahalagang katotohanan ito. Ang nananahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mamamahinga sa lilim ng makapangyarihan. Ipinapakita nito na kailangan nating hanapin ang lugar ng pagkamalapit sa Diyos kung saan tayo ay malaya sa mga panggagambala at pagkaantala, tunay na nararanasan ang kanyang presensya. Isang mahalagang elemento sa pagkakaroon ng koneksyong ito ay ang pagmumuni-muni sa salita ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagbabasa ng Biblia, kundi ang paghahayaang tumagos ito ng malalim sa ating puso. Inihahambing ng awit 1 ang nagmumuni-muni sa salita ng Diyos araw at gabi sa isang punong itinanim sa tabi ng mga batis ng tubig. Kapag pinagmumuni-munihan natin ang mga salita ng Biblia, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagiging mas mayaman at malalim habang nagsisimula nating mas makilala ang kanyang puso at mga paraan. Ang pagsasanay ng pagpupuri at pasasalamat ay mahalaga rin. Hindi pagkakataon na ang aklat ng mga awit ay puno ng mga pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat. Kapag sinisimulan natin ang ating oras sa Diyos na nakatuon sa kung sino siya at kung ano ang nagawa na niya, ganap
na nagbabago ang ating pananaw. Ang pagpupuri ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit at inihahanda ang ating puso para sa mas malalim na pakikipag-isa. Ang pag-aaral na marinig ang tinig ng Diyos ay isa pang mahalagang aspeto. Madalas nating ginagawang monolog ang ating pakikipag-usap sa Diyos, gayong dapat itong maging dialogo. Sa unang Samuel 3:10, nakikita natin ang batang si Samuel na natututong kilalanin ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Magsalita ka, Panginoon, sapagkat nakikinig ang iyong lingkod." Kailangan nating paunlarin ang espiritual na sensitibidad na ito para makilala kung kailan at paano nagsasalita sa atin ng Diyos. Ang regular na pagpapahayag ng kasalanan ay mahalagang bahagi rin ng prosesong ito, hindi dahil kailangan nating makamit muli ang kaligtasan, kundi dahil ang pagpapahayag ay nagpapanatiling malinis ng daluyan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Gaya ng itinuturo sa atin ng Kawikaan 28:13, ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga ito ay makatatagpo ng awa. Ang taus-pusong pagpapahayag ay nagpapanatili sa ating mapagpakumbaba at umaasa sa biyaya ng Diyos. Ang paggamit ng espiritual na talaarawan ay maaaring maging makapangyarihang kasangkapan. Ang pagtatala ng ating mga karanasan sa Diyos, ang kanyang mga sagot, mga natutunan, at mga talatang humipo sa ating puso ay tumutulong sa atin na lumago sa ating buhay espiritual. Ito ay paraan para maitayo ang ating kasaysayan kasama ang Diyos at palakasin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-alaala sa kanyang katapatan. Ang pamamagitan para sa iba ay nagpapalalim din ng ating koneksyon sa Diyos. Kapag inaalala natin ang mga pangangailangan ng iba at dinadala ang mga ito sa harap ng Ama, ang ating puso ay mas nakakahanay sa kanyang puso. Naranasan ni Job ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang buhay nang nanalangin siya para sa kanyang mga kaibigan. Ang pamamagitan ay nag-aalis sa atin sa pagtuon sa sarili at ikinokonekta tayo sa mas dakilang mga layunin ng Diyos. Sa huli, mahalaga ang pagpapanatili ng ugaling puno ng pag-asa at pananampalataya, gaya ng itinuturo sa atin ng 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kapag lumalapit tayo sa Diyos na may hindi matitinag na tiwala, tunay na umaasang marinig ang kanyang tinig at makita ang kanyang pagkilos, ang ating koneksyon sa kanya ay nagiging mas buhay at dinamiko. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa Diyos ay isang paglalakbay, hindi isang destinasyon. Ito ay isang pang-araw-araw na proseso ng mga pagpili at pangako. Magkakaroon ng mas madaling araw at mas mahihirap na araw, ngunit ang lihim ay ang pagtitiyaga. Gaya ng ipinaalala sa atin ng Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Habang mas hinahanap natin ang pagkamalapit sa Ama, mas inihahayag niya ang kanyang sarili sa atin, binabago ang ating buhay espiritual tungo sa isang kapanapanabik na pakikipagsapalaran ng pagtuklas at paglago. Bito, ang kapangyarihan ng pagpupuri at pasasalamat sa ating mga panalangin. Inihahayag ng Biblia ang isang pangunahing katotohanan tungkol sa pakikipag-usap sa Diyos. Ang pagpupuri at pasasalamat ay hindi opsyonal na mga elemento, kundi mahahalagang bahagi ng kung paano tayo dapat lumapit sa manlilikha. Kapag naunawaan natin ito, ang ating buhay espiritual ay umaabot sa bagong dimensyon ng kapangyarihan at bisa. Ang pagpupuri ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Hindi lang ito pag-awit ng mga kanta o pag-uulit ng mga salita, kundi aktibong pagkilala kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang kinakatawan. Ang awit 104 ay nagbibigay sa atin ng malinaw na tagubilin. Pumasok sa kanyang mga pintuan na may pasasalamat at sa kanyang mga patio na may pagpupuri.
magpasalamat sa Kanya at purihin ang Kanyang pangalan. Ang talatang ito ay nagtatakda ng isang banal na prinsipyo. Ang pagpasok sa presensya ng Diyos ay dapat naunahan ng pagpupuri at pasasalamat. Ang pasasalamat ay may kapangyarihang nagbabago sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito isang mungkahi, kundi isang banal na utos. Sa unang Tesalonica 5:18, nakikita natin ang direktang utos na ito. Magpasalamat sa lahat ng kalagayan, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa mga kalagayan, kundi isang kusang pagpiling kilalanin ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Kapag tinitingnan natin ang mga kasulatan, nakikita natin ang mga kapansin-pansing halimbawa ng kapangyarihan ng pagpupuri. Sa ikalawang Kronika 20, hinarap ni Haring Josafat ang isang napakalaking hukbo, ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, inilagay niya ang mga awit sa harap ng hukbo, nagpupuri sa Diyos. Ang resulta ay isang supernatural na tagumpay. Ang mga kaaway ay nagpatayan sa isa't isa habang nagpupuri ang mga tao. Hindi ito isang nag-iisang kaso, kundi isang espiritual na prinsipyo. Ang pagpupuri ay nagpapalaya ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kalagayan. Ipinakita ni na Pablo at Silas ang parehong prinsipyo nang sila ay nasa bilangguan. Sa halip na magreklamo o magdalamhati, nagpasya silang magpuri sa Diyos sa hating gabi. Ang resulta ay pambihira, isang lindol ang nagbukas ng mga pintuan ng bilangguan at nakalag ang mga tanikala ng lahat. Ang pagpupuri ay may kapangyarihang magbasag ng mga espiritual at pisikal na tanikala, magbukas ng mga pintuan na tila sarado, magbago ng mga imposibleng kalagayan. Ang pasasalamat ay may direktang epekto rin sa kung paano tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Itinuturo sa atin ng Kolosas 3:15, hayaang mamahala ang kapayapaan ni Kristo sa inyong mga puso, sapagkat bilang mga miyembro ng isang katawan, kayo ay tinawag sa kapayapaan at maging mapagpasalamat. Pansinin na ang pasasalamat ay hindi isang mungkahi, kundi isang banal na tawag. Ito ay pagpapakita ng pananampalataya na nagpaparangal sa Diyos. Ang pagpupuri at pasasalamat ay makapangyarihang espiritual na sandata rin laban sa kaaway. Idinideklara ng awit 8:2 na sa pamamagitan ng pagpupuri ng mga bata at sanggol ay nagtayo ka ng kuta laban sa iyong mga kaaway upang patahimikin ang kaaway at ang manghihiganti. Kapag tayo ay nagpupuri, idinedeklara natin ang tagumpay ng Diyos sa mga puwersa ng kadiliman. Ang pagpupuri ay lumilikha ng espiritual na kapaligiran kung saan hindi makakakilos ang kaaway. Ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos na ang pagpupuri ay dapat maging patuloy na gawain, hindi lang sa mabubuting panahon. Sinasabi ng awit 34:1, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Ang kanyang papuri ay laging nasa aking mga labi. Ibig sabihin nito ay dapat nating purihin ang Diyos hindi dahil maganda ang mga kalagayan, kundi dahil siya ay karapat-dapat sa papuri, anuman ang kalagayan. Ang pasasalamat ay may kapangyarihan ding magbago ng ating pananaw. Kapag naglilinang tayo ng pusong mapagpasalamat, nagsisimula nating makita ang kamay ng Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kahit ang mga kahirapan ay nakikita sa bagong liwanag bilang mga pagkakataon para sa paglago at patutuo ng katapatan ng Diyos, gaya ng nasusulat sa Roma 8:28. At alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang pagpupuri at pasasalamat ay mga pagpapahayag ng pananampalataya na malalim na nagpapalugod sa puso ng Diyos. Sinasabi sa atin ng Hebreo 13:15, sa pamamagitan ni Jesus, sa makatwid,
tayo ay patuloy na mag-alay sa Diyos ng hain ng pagpupuri, ang bunga ng mga labing hayagang nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kapag tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat, kahit sa gitna ng mga kahirapan, idinedeklara natin ang ating tiwala sa katangian at mga pangako ng Diyos. Sa huli, kailangan nating maintindihan na ang pagpupuri at pasasalamat ay hindi lang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi mga pangunahing bahagi ng ating patotoong Kristiyano. Kapag pinapanatili natin ang ugaling pagpupuri at pasasalamat sa lahat ng kalagayan, ipinapakita natin sa mundo ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos na nagbabago sa ating buhay. Ang ating pagpupuri ay nagiging buhay na patotoo ng kadakilaan at katapatan ng Diyos na ating pinaglilingkuran.